Hello, Team Authentic all over the world. Ang tanong, where to eat here in Boracay? In this episode, iba't ibang variety ng pagkain ang titikman natin. From Filipino food na merong twist, sizzling na on a budget with only rice pa, to Mediterranean food. Lahat yan titikman natin. Plus, pangtanggal umay, meron pa tayong dessert. Sa mga hindi pa po nakasubscribe na, please do subscribe. Kung mag-book po kay Bayak, look po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi, guys! Another Boracay episode. And today nga, i-compile na natin yung mga kakainan natin. Ito nga yung where to eat here in Boracay. Not necessarily na yun yung gusto natin, guys, or yun yung popular. Kumbaga, ang ginagawa na natin ngayon, isa-isa natin yung mga restaurants dito, tapos i-review natin. Nang very light lang naman. Kala mo naman food vlogger. Okay, food vlogger. So anyways, ayun, kaya disclaimer lang, marami na tayo rito na-try na kainan. Baka sabihin, hindi na tayo nag-go on a budget. No! Again, na-feature na natin yung 100 na karinderya doon sa Red Coco Inn. Karinderya. And then, of course, yung favorite natin, yung Jasper. At marami pa dito na mga karinderyas. And also, inasal, ganyan, yung mga fast food, tapsihan. And then yung favorite natin dito, andok. So marami yan. So ngayon, yung itatry natin, yung mga hindi pa natin natatry, para doon sa iba pa natin mga ka-authentic. Ang dami kong sinabi. Dito yung D-Mall. Ito yung McDonald's. Konting lakad lang nandun yung Jasper. And then, ito yung Boracay na signage dito sa Balabag Lake. And then, ang una nating kakainan ay ang Sugba Grill. Yes, Sugba Grill House. So, madadaanan natin yung Andox. Papasok tayo yung papunta sa Bulabog Beach. Bulabog Beach. Ayan, ito, kapag diniretso natin to, papunta na yan ang Bulabog. Ito, yung favorite natin, ang Andox. Actually, kung hindi lang tayo magbablog, baka malamang ngayon, nagsisinigang kami dyan. So, para meron din kami sa inyong mai-recommend kung ano yung mga pwede natin kainan. And then, nakagad yung Sugba Grill House. Katabi ng Gyokatsu. Yes, katabi ng Gyokatsu. And then, ito nga yung Andox. Dito din dumadaan yung mga half-on, half-off na buses. Ayan, kita-kita na natin yung Bulabog. Pero hindi pa tayo mag-Bulabog. O, ito na. Ito yung mga menu nila. O, yung piri-piri pecho, 265. With rice, 295. Tapos, yung leg and thigh, 255. Ito, gusto ko to, beef belly bulalo, 395. Let's go. Tara. Malay nyo naman, ito yung alternative for mang inasal. Ay, ang ganda nung nila. Resto. Oh. Hello. Good morning po. Hi, good afternoon na pa. Nalito rin ako sa oras. Nakapili na tayo kasi syempre, sugba to, dapat ang natin, bilhin natin, inihaw. Yung sugba meaning, ihaw-ihaw. Yun pala yun. And then, mag-soup lang din tayo. Kaya, parang mang-inasal yung order namin. Ako pa, sa Enzo, pecho. Parating doon yan natin, di ba? And then, umorder din tayo ng beef bolalo. Pakita namin sa inyo later. Ayan na, unang dumating yung ating soup. Ito yung beef belly bolalo. Ito kagad yung mapapansin nyo. Not the usual. Tingnan nyo naman yung niya. Galing. O grilled din yung mais. Di ba usually yung mais natin as yung nilalaga? Or minsan yung ginagamit na natin yung corn na mismo na nasa lata. Ito hindi grilled talaga siya. And then, pati yung beef, ginrilled din. May pa-twist siya. In all fairness, ayan ginrilled din siya. O, tikman naman natin ngayon yung soup and then yung laman. Grabe,
Ngayon lang ako nakakita ng bulalo na ginrilled. Pati yung beef. Asan talaga sila? Consistent sila sa pangalan nila. Yes. Nakakaloka. O sige, tikman natin. Dumating na rin pala yung order natin. So mamaya natin tikman yung sabaw. Ito yung sa akin. Ito yung paa. Kay Enzo naman ay Peri pecho. pecho naman. Tapos, kapag ka-only rice kasi, add ka lang ng 25. Kapag ka kasi extra rice, dapat mag-extra rice lang kami, 35, mas mahal. And sa mga mahilig sa chicken oil, huwag kayong mag-worry. Meron. Diba, nakasanayan na natin na dapat kapag ka inasal, meron chicken oil. So, meron siya. So, kayo na yung mamili kung gusto nyo yung peri-peri. Akala nga namin wala ng chicken oil kasi nga meron peri-peri sauce, pero meron pa din. Tiki man time. O mag-pray muna tayo na wag tayong copyright. So, kapag na-copyright sa'yo, putol-putol itong mapapanood nyo. So, tikman natin yung soup muna. Nagkaroon talaga siya ng ibang twist, no? Ang nangyari sa kanya, yung lasa ng bulalo, nagkaroon talaga siya nung lasa mismo nung inihaw. Kasi yun talaga, yung malalasabi yung inihaw. So yun, ang nung lasa niya, kakaiba. Ano usually kasi, di ba, pag sinabing bulalo, di ba, ang isip agad natin, beef na beef kagad Tapos siya. matamis. Gano'n. Tikman natin yung pinaka-beef. And then, yung beef, humihiwalay. Malambot. Sarap ng beef. Grabe. Ay, in all fairness, napahappy ako nitong bulalo. Akala ko kasi the usual bulalo lang siya. Pero hindi pala. Kasi gusto lang namin mag-soup ni Enzo. And then ito pa rin magiging surprise sa atin, yung bulalo. In fairness, ang sarap ng bulalo. Palakpak, no? Yung pumapalakpak tuloy ako. And then yun nga pala, pati yung chicken, meron din siyang atsara. Sa Enzo naman ang titigib ng chicken. Kay Enzo lang pala yung peri-peri. Ang gulo ko. Pinaka-chicken muna, wag muna natin lagyan ng sauce. Yes, yung chicken muna. Ang sarap ng lasa ng chicken, lasang-lasa mo yung marinate niya. Pero siya, yung pagka-marinate niya, hindi yung traditional marinate na tanglad. Di ba kasi usually, di ba pag di ba, inihaw, di ba, lahat tanglad kagad yung nalasa natin. Ito, hindi siya. And even yung size, malaki to. Oh. Diba? Grabe. Hindi ko pa natitigman yung chicken ko. Sarap na sarap kasi talaga ako dito sa bulalo. Grabe, ang unique nitong bulalong to. Ako pa naman sa bulalo, pinapangan ko pa naman tong mais. Tapos ito, talaga siya, naka-grilled. Grabe. O, dahil ako yung nagbablog, ayan si Enzo, busog na. Ang kintab ng paa ko, umamin kayo. Ayan malambot siya. So ako naman yung titikim. Ako din ayoko ng may sausawan. Actually, hindi ako masausawan. Ito guys no joke, masarap din yung chicken. Kasi lagi ko kasi iniisip kapag kakakain ako ng inasal, parang kung hindi rin lang naman kalasa ng mang inasal, wag na lang. Lalo na ito, mas mahal siya Pero ito totoo, since mahilig tayo sa mang inasal, kapag natikman nyo tong chicken nila dito, matitikman ninyo. Makikita, matitikman, and then mafe-feel ninyo kapag ang inunguyan nyo siya, yung difference niya sa mang inasal. So in all fairness naman talaga, so kahit na mas mahal to sa mang inasal, for me lang mas masarap to. Diyos ko, eto na nga ang kwento. Ang dami kasing CCTV. Yung may-ari pala nito, kilala tayo. So ang ginawa niya, tumawag siya sa staff, tapos nagpaluto siya nito para idagdag sa kinakain natin. Diyos me, buti na lang, ang ganda ng review natin. Charot! Kung nagkataon, hiyang-hiya ako ngayon. Baka lumubog ako sa kahihiyan ngayon. Oo, baka ikat-kat namin. Charot! Grabe naman ang blessings. Maraming salamat po. Eto na nga guys. Diyos mio, kung pagpapalain ka talaga, pagpapalain ka. Tignan nyo naman.
bigla na lang dumami uli yung pagkain natin. Nag-change plate tayo. Meron tayo ditong pansit. Tapos, grilled bangus. And then, boneless siya. And then kapag ka sinabi daw na giant barbecue, dito yan. Sa Sugba. Grabe! Biglang dumami na naman yung pagkain natin. At dahil dyan, sa Enzo nang titikim ng bangus, bes ayusin mo. Apakasarap! Diyos mio! Apakabay talaga ni Lord. Di masusurprise ka na lang talaga kaagad eh. Alam niyo ba guys, may something taga sa marinate nila. Hindi ko taga mahuli-huli kung ano yung ginamit na pang marinate dito. Kasi di ba, when we say na bangus, bawang kagad siya kasuka. Ito hindi talaga. Hindi ko wait lang, ang sarap. O, tikman na natin tong giant barbecue. Ito daw ay Thai fillet. Masarap. Ang bango. Ang bango. O, tikman na nga natin. Fairness naman. May something sa marinate talaga. Ito promise to. Diyos ko, kilala nyo naman kami. Nagkataon lang na pinadalan tayo. Pero masarap talaga siya. Merong something yung marinate niya na malinamnam. And then nanunuot siya doon sa loob. Kaya lasang-lasa mo talaga siya. In fairness naman. Sir. Sarap. Pero gusto mo sarap talaga. Oh, masarap siya. No joke. Nakaka-happy siya. And doon sa mga ka-authentic natin na nakasabay natin na si Miss Elena, Na from the US, pati si yes, na matagal na nating supporter. Grabe, yung ano pala dyan pa daw, yung buhol pala. Buhol pa lang nanonood na siya sa atin. And then finally, na-meet na natin siya dito. Nakasabay natin siyang kumain. And of course, kakahiya, may take out pa tayo. Ito po. Oo, sa may-ari. Maraming salamat po. Babalik kami. That's one thing for sure. Hindi na nga namin natikman yung pansit kasi busog na kami. Yung nakain natin ay 1,044.75 pesos. o 1,045 pesos kasi meron pa siyang kasamang 5% na service Service charge. The truth is, masarap Sarap talaga siya. Hindi pa tayo nabibiyayahan. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam, nasabi na kagad namin sa inyo kasi ang unique talaga nung ako kasi ayoko nung for example Filipino food tapos lalagyan ng twist. Tapos yung twist hindi mo naman maintindihan. Meron na tayong nakainan yan, hindi ko na babanggitin. Ayaw na lang mag-naming names. Oo, pero ito kasi, yung nagulat ako na yung bulalo, hindi ko naman alam na meron siyang pa-twist. Tapos, nung tinikman natin, okay, Oo. sumarap siya. And then, yung marinate talaga, Nung meat nila, ng meat even nila. the fish, Yes. iba talaga. Hindi siya yung the usual na marinade. Yes. Pero, pasok sa panlasa natin. Tapos, yung piri-piri, depende kung gusto Oo. niyo pa. Masarap din, pero ako mas gusto ko yung natural na lasa nung marinate nung chicken. Pero guys, pag sinama naman yung peri-peri sauce, masarap din siya. Kayo na lang mamimili, which is good na inihiwalay din yung pinaka-sauce. Oo. And then, unti mong yung guys, yung tawag nito mais, nilantakat ko talaga. So ayan, magandang buhay naman kasi ang ganda kaagad nung naging review natin at naging experience natin dito sa Sugba Grill House. So yung susunod natin pupuntahan, dapat may CCTV ulit. Charot-charot lang. Nagkakilala tayo. Magkita-kita ulit tayo sa ating next food trip. And for our second restaurant here in Boracay, dito tayo sa Jollibee. Why not? Charot lang. Hindi. Ayan lang yung magiging landmark nyo. And then meron kami ritong nakita. Sizzling. Pero hindi namin alam kung bago to. Basta kami, first time namin dito. Tapat na tapat siya ng Alta Brisa. Ito, 101 Caesars. May dala kaming guys, Sizzlers pala. May dala kaming water. Tapos yung water, bili kayo doon sa mga grocery, 20 pesos lang yan. Kapag sa tindahan, 30, 35. Ito pala siya, 101 Sizzlers. Ano ba yun? Ito yung mga prices. Only rice na to lahat, Sizzling prawns, 195. Sizzling not available. Ano ba to? 185 not available na pala. Sizzling squid,
Tapos, tempura, calamari, and then fried chicken, sisig, pork chop, liempo, bulalo, 215. Only rice na rin siya. Tapos, sinigang na prawn, 195. Sayang, sinigang na tuna not available. Sisling bulalo. Lahat yan, only rice na. Ayan yung mga presyohan niya. Oo, tara. Harap na tayo ng pwesto natin. Puno na rin, oh. Oo. Ayan, sakto. Meron para sa atin. Dito tayo. Para tayong nasa Esplanade. Para tayong bigla uling nasa ulap. Kaya, nasa laki ko. Oo. So yun nga lang, ang dami niya ng sold out. Ang gusto ko sana, dahil walang bulalo, sold out din yung bulalo nila. Meron silang sisling bulalo. Gusto ko sanang tikman. Wale, sold out din. So tingnan natin, umorder din tayo. Siyempre kailangan meron tayong soup. Pakita namin sa inyo mamaya. Tapos lahat dito, ang ganda ng ginawa nila. No? Lahat only rice, wala kayong choice. Oo, tsaka nag-ask ako kung pwede ba solo order. Hindi daw pwede. Same place na doon yung. Oo, di ba? Para walang share. Oo. Kasi naka-realize, parang walang maghati-hati ng road. Niluluto na yung pagkain natin. Meron pala silang itaas. Tapos, 3 p.m. to 12 a.m. sila. Pero by this time, 8:30 pa lang, dami ng sold out. Tapos, dun sa labas, puro mga foreigners. Actually, dito din meron din. Foreigners din dito. Yes, di ba? Maraming choices ng food dito sa Boracay. Isa sa maganda sa Boracay mag-travel. Ikaw na lang pipili ko anong food yung kakain. Yes, at kung saan pasok yung budget mo. Ito na ang order natin sa akin, sizzling tenderloin, which is 215 pesos. 215 pesos. And then, ito naman yung kay Enzo, sizzling liempo, 175. 175. And ito yung sabaw natin, yung sinigang na prawn, 195 pesos. 195. Wala rin pala tong rice. Hindi merong rice yan. Meron. Siguro, tsaka siguro, alam nilang dalawa lang tayo. Basta only rice yan, guys. Lahat. Oh, ayan na yung food natin. And, magkano lang to? 585 pesos lahat. 585 pesos. So ito guys, sa totoo lang ako wala akong kahit anong tawag nito expectation. Ito yung yung pwede mong alternative sa Mang Inasal nga, Kasi ganyan. only rice eh. O, only rice na din. Tapos yung presyo niya nga, Hindi naman nagkakalain sa mga inasal. Ayun sa akin, hiwa-hiwana. Oo. So, tikman natin. Walang expectation, tapos ako, umaasa ako na malambot. Ayan. Akin muna. Dat malambot yan. Kasi pangalan yung tender. Tenderloin. Kamusta? Okay naman. Yung niya, yung gravy niya, the usual din naman na gravy. Tapos yun nga lang, hindi siya ganun as in kalambot. Pero okay rin naman, hindi siya yung parang nakakairita. Baka na-tempo ako. Ang Depende. maganda sa ginawa nila sa'yo, hinati-hati na Hinati-hati nila. na. Kasi di ba usually yung tenderloin na nakakain natin po ba, kailangan pang huway-huway. At least yan, marinated. Pero ito talaga, siya, lumalapang. Sasabihin ko na kayo. Para kami nagtatag of war. Pero okay naman. Yung lasa okay na okay. Para sa akin. Yung kay Enzo, Yung sa akin, tinikman ko na, sinabayan kita pag-tikit. Oo. Ganun din. hindi rin Ay, okay naman yung labot kasi yung maliliit na hinihiwa ko eh. Ang nipis. Kapag ka naman yung sa'yo tumigas, ewan ko na, ang nipis nung hiwa. Oo. Pero yung Diba? lasa niya, marinated. Masarap naman. Pero sa'yo wala kang Gravy. gravy. Kasi hindi ka sizzling. Charot. Sizzling mo na, At sizzling. tenderloin kasi. Next na tayo, dito tayo sa hipon. Magkano to? That's 185 pesos. Bilang natin, isa, dalawa, apat. At least nagdalawa tayo. Pero may mga gulay naman. Pero yung gulay niya, Iba, pang nilaga yung Oo, gulay niya. pang nilaga niya yung Chinese cabbage. Nagulat nga ako eh. O, tikman muna natin yung sabaw. Ako natitikim. Tignan na namin kung pareho kami ni Enzo. Ay, ikaw. Ay, ako meron akong verdict. Eto nakaka-happy. Etong sinigang nakaka-happy Maasim siya. talaga siya. Maasim. Asin yung talaga. Kaya lang, hindi siya
nilinis, no? Tingnan Hindi natin. siya malinis. Ayun, no? Ayaw nga. Ay, hindi malinis. Ayan. Very good. Very good na very good. Talagang pumapadyak ako. Oo, kasi kapag ka, di ba, yung hipon, hindi siya malinis. Oh, very good. O, tikman natin. Pati ba yung shrimp, titikman? Ay, hindi to shrimp. Prawn. Ibig sabihin, malaki daw. Ito, masarap to. In all fairness, Yung sabaw masarap. yung sabaw masarap siya. Baka ng pa-refill. Ito, for 585 pesos, yung presyuhan niya malapit na malapit naman sa mga nakasanayan nating mga inasal tsaka fast food. Pwede nyo siyang gawing alternative. So, kain lang tayo ng very light muna. It's 9:30 p.m. Kumonti na yung tao. Kumain kasi tayo mga 8:15, 8:20. So, nasabay tayo sa peak hours. Kaya, medyo matagal tayong naghintay. Pero carry lang, di naman kami gutom na gutom. Kamusta yung lasa? Yung lasa, sa totoo lang, wala ditong special na lasa. The usual lang. Oo, and then yung sa akin, yung tenderloin ko. Ako kaya ko siyang nguyain, pero for sure, sa mga medyo senior, baka mahirapan Mahirapan sila. Oo, kasi ano siya, yun nga, medyo lumalaban para kayo nagtatago po. Di ba nga tinry ko nga di ba kayo sa'yo? Oo. Ay, pag medyo senior, hindi talaga naman mag-isa Oo. medyo matigas. Pero kamusta naman yung ano mo, yung liempo ko, liempo? okay na okay kasi guys, ang nipis no? Oo. Kung yung, pag yung matigas pa, ewan ko na lang talaga. Pero kamusta yung marinate? Masarap naman. Masarap na yung marinade. Tsaka pinakagusto ko sa kanya yung sunog-sunog na part. Masarap. Yes, kasi ako, hindi ko na masyadong malasahan yung marinade kasi nga, meron akong, ano tawag nito, gravy siya kasi wala. And then, yung sinigang, ayan, approve na approve yan. Pero hindi siya pwedeng paghatian ng dalawa. Okay lang yun kung, kumbaga, additional order nyo siya. So, ayan. So, nakaka-happy yan kahit paano meron tayong nakainan na una budget. Para pag pupunta kayo dito sa Boracay, hindi yung katulad namin na puro inasal, tapos Andox. Jasper, Andox. Mag-try din kayo ng iba na dito nyo lang sa Boracay matitikman. At dahil dyan, next ka agad tayo. Sa pagpapatuloy ng ating restaurant hopping. Ang tara restaurant hopping. Ngayon naman, mag-try muna tayo ng pwedeng dessert. Nandito tayo sa Ice Flakes. Malapit lang yan sa Henan Palm. Nandito yung Henan Palm. And then, dito yung papunta ng D-Mall. So, eto na siya. Doon tayo. Ay, nakagad sa Enzo. O, nasa taas na sa Enzo. O. O, tara. And then, ang ganda rin ng view dito. Ito yung magiging view natin. Ang White Beach. Ayan. And, shout out sa buong barkada na nandito ngayon. Naka-team authentic din natin from Lucena. Hello po. Nice meeting you here in Boracay. Pasok na tayo. Doon tayo sa taas. Ang ganda din, no? Dito parang ano lang talaga siya. Chill na chill ang vibe. Beach na beach. Akyat tayo kay Enzo. Yan, nandito na tayo sa taas. Ganda ng interior, no? Maliit lang siya, pero ang ganda. Ito yung view natin. Grabe, ang ganda ng view. Oo. Tangkita talaga yung White Beach. Uy, nasa ibaba pa lang ako kanina. Alam ko na kagad ko ano order ko. Kasi nagtanong ako ano yung halo-halo. Kasi diba nga, hindi ako masyadong mahilig doon sa fruits na ginagawang shake, ginagawang ganyan. Tapos yun, ang maganda daw dito, yung halo-halo niya, kasama na dun sa ice crush, yung pinaka-ube. Okay. Yes. And then, yung mga toppings, yung mga kinakain ko, red beans, leche flan. Interesting. Interesting. Di ba? Ito na yung kay Enzo. Tumodo siya. Pinagsama niya yung coco mama at saka halong mango. Ano yan? mango coconut. Mango coconut. And then, ito daw, yung ice shaved na siya ng Ice. ano nga tawag nito? Coconut. Coconut na mismo, tsaka mango, pinagsama na. Pero, meron ka pa rin pang toppings. Ang taray. And it's 320. Magkano? 350 350 pesos pala.
Mas na pinaghalo yung dalawa. Oo, pinaghalo eh. Ayan pa, meron pa siyang condensed milk ata to. Ano to? Ano yan? Tikman natin. Pikachu. Charot. Kung ano na pinagsasasabi ko. Ito naman yung sa akin. Sa akin, medyo moriatic lang, 220 pesos. Ito nga yung, meron na siyang, ano ba tawag niya? Ice shave o shave ice? Shave ice. Na ube. Tapos ito yung kanyang toppings. Meron ding, ano ba to? Gulaman. Oo, gulaman. Tapos ito yung gusto ko, beans. And then, ano ba yan? Hirap-hirap daw akong iikot. Magpa-assist nga tayo kay Enzo. Ayun, may beans. And then, meron ding Red bean. red beans or munggong. Arte naman ng red beans natin. And then, nata. Nata. Oo. Tapos, And then, meron siyang leche plan on top. Ay, taray. meron. And then, stick o. Oh, why not? Sa akin, 320. pwede din ano. And then, meron din pour siyang, yes, condensed milk. Tikim na. Ay, lalagyan na kagad siya ng tops. Ano nga yan, sabi mo? Ano to? Dried coconut. Wow, may pa-dried coconut. Tira toppings ba to? Oo, Siguro yan, toppings mo lang. Lagyan natin. Tikim na tayo. Uy, Ay, ayos grabe na. yung sa akin. Akin din. Ang soft-soft ng pagkaahis. Sa akin din. Pag natunaw ito, konti ka agad. Tikman natin. Tikman Ako natin muna yung yung agad. ube. In fairness, sa akin masarap. Tapos sa akin. Sa akin din. Kahit tingin din ako sa'yo. Wag dyan kasi may ano dyan. May Ay. cilantro dyan. Ay, Ito ba? cilantro. Tikman natin. Ang sarap din. Ang linamnam, no? Ayoko mag-compare. Oo, Pero hindi ito tayo sa lahat ng mag-compare. mango, ito yung masarap na nakainan ko. Eh, kasi ano yan, may halo na kasi. Ay, iba rin kasi yung coconut. combination eh. May halo na ng coconut, may halo pa siyang mango, that's combine. Oo. O, tingnan nyo naman guys, oh. Kung gaano siya ka-soup. Di ba? Promise, ang sarap talaga. Pero kung papipiliin ako, eto hindi ako mahilig sa ganito, yung meron ng mango-mangong ganyan. Pero mas masarap yung kay Enzo. Kasi ano siya, yung antik nung lasa nung mango. So para ka rin kumakain ng totoong mangga. Ganun yung lasa niya. Yung sa akin, masarap din naman. Pero yun nga, the usual halo-halo na rin mo, matitikman mo. Kasi di ba yung halo-halo naman, yung Pinoy halo-halo, mahilig nga kasi tayo sa ube. So ganun din siya. Yung kay Enzo panalo, 350, pag-ipunan. And then, ang maganda dito, sineperate nila yung condensed. Trip nyo kung lalagyan nyo o hindi. Kami konti lang yung nilagay namin, pero matamis na siya. Ayan, titikman niya daw. The usual nga yun sa akin, pero mas stick din yung lasa ng ube. Mas masarap nga to, totoo. Oo. Ayan yung kay Enzo, mas masarap. At saka mas magandang tignan. Yung sa'yo, ang daming arte eh. Mangga rin pa rin nalagyanan niya. Yes. Yung sa akin, bao. Nyo. Nyog. Ay, in all fairness, masaya to. Nakaka-happy to. And then, ayun na nga yun. Ito pa yung view nyo. Oh, look at that view. Diba? Ito yung kapag ka mainit sa labas, sakto yung oras natin. Yung mga alauna, tambay lang kayo dito. Ganda ng view. Ito yung mga pagkain yun, dapat wala masyadong talak. I-enjoy na lang natin kasi pag natunaw to. Inuubos ka agad to eh. Oo. Masarap pati stiko, charot. Namnamin lang muna natin tong dessert natin. Kasi yun nga, ito yung dapat inaano ka agad, inuubos. Oo. Kasi pag natunaw siya, hindi na rin masarap. And then namnamin na lang din namin yung view. Diba? Mamaya ulit tayo magkita-kita. Tapos na tayo mag-dessert. Papakita lang namin sa inyo ng very light. Ang dagat sa Boracay. Dito, hindi masyadong malumot. Ganitong oras 2 p.m. Ang dami na nagsiswimming. Pero may times na kumukulimlim siya na medyo may ambon. Pero hindi naman tumutuloy as ulan na ulan talaga. Kamusta ba yung experience natin dito sa Ice Place? Ikaw,
Na ano ka naman ba? Satisfied? Ako, I'm so happy kasi tama yung napili kong flavor. Masarap. Yes. And pero guys, ha, syempre papakanis tayo. Yung kay Enzo lalo na, yung 350 pesos, mahal yun Mahal. ha. Katumbas na yun ng, Diyos ko, kahit 2 meal dito sa Boracay or pang 2 tao na meal. And then yun nga, tama yung sinasabi na Enzo, ano siya, maliit Maliit. yung size niya. Parang mga nasa 16 ounce nga lang yun eh, oo. Pero, kung gusto niyo talagang ma-experience, ayun, ganun talaga eh. Pag nandito ako minsan sa Boracay, kapag ka nakaano ka, tourist mode ka talaga. Lalo na yung they travel because of food. Oo. Bahala na kahit magkano, Yes, ganon. yung hindi titingin. So, ito yun. And then, natikman na natin yung Coco Mama, natikman na rin natin yung Halo Mango. Mango. So, at least ito natikman na rin natin. And yes, masarap siya. Yun nga lang pala, isa pa palang advisory, kapag ka nga pala natutunaw na siya, sumusobrang tamis. Oo. Kaya wag nyo munang ilagay yung condense. Kapag nilagay nyo yung condense, nakakasuya siya sa bandang Totoo. huli. Para at least kahit pa paano, di ba, kayo mismo magtitimpla kung hindi pa yun naayon sa tamis ng Yes. ng dila nyo, lagyan ng condense. Yes! And with that, next, nakaagad tayo na restaurant. Bago tayo pumunta sa ating last restaurant for this vlog, pakita lang namin sa inyo to. So, if ever lang kunwari kakain kayo, tapos gusto nyo lang namang makatipid, and then bibili kayo ng water, tapos ayaw nyo namang magbuhat ng matagal, meron yan dito, sa tapat ng D-Mall, 30 pesos. Pero kapag sa mga grocery, yung medyo malayo dito, 20 lang. Pero yun nga, kung ayaw yung magbitbit, go lang dito. 30 pesos. Kasi kapag sa restaurant, yung 1 liter minsan 90 pesos, minsan 100. At dati sinasabi namin sa inyo, hindi siya dumidiretso sa D-Mall kasi one way. Oh. Kaya ganitong oras, mga 7, naku, traffic din. Ayan, for our last restaurant nga, nandito ulit tayo sa D-Mall. Tapat na tapat natin. Ito talaga, sana ilawan talaga to, no? At saka yung kulay niya naging madilim, no? Oo. And then ito nga yung Balabag. Lake. Ito yung D-Mall. And then, ito yung Balabag Lake. Ayun, ang dilim. Maliwanag lang siya dito sa video namin, pero madilim siya. O tara, lakad tayo kasi ang next natin kakainan ay nandito lang din. O paminsan-minsan tinatanggalan namin ng mic para ma-immerse kayo. Yung parang nandito talaga kayo mismo. Ito. By this time for sure, baka may kutob na kayo. First time din namin dito. Yung katong dila Andox. Oo. Dito mabuti Dito yung Andox. Oo. Labasan nga din pala ng mga estudyante. Kaya medyo matao talaga. And then, ayan na. Eto na, lagi natin ito napapanood sa mga reels. Sige nga, tignan nga natin. Nasaan na ba, bes? Ito pa. Eto, nakikita nyo ba tong pagkaliwa-liwanag na to? Ito ang Mesarap. O, tignan nga natin kung yung Mesarap ay masarap. O, pero ito yan, kailangan muna nating umakyat ng spiral. Spiral na hagdan. Di ba? Second floor and third floor yata sila. So, tingnan natin kung saan may bakante. Doon tayo. Ito yung second floor. Daming tao. Ay, ang itsura niya pala. Tama nga, yun ang papanood natin. Parang Mediterranean. Grabe, oh. Ang daming tao. Nandito na tayo sa third floor. Nag-wait lang kami mga 3 minutes. Buti merong bakante. Ito. At ang ganda pa nung napunta sa ating pwesto. Merong pa view. Nasa terrace tayo, oh. Ito ang ating view. Ito yung papunta ng Bulabog Beach. Dito sa Andox. And ang view natin, itong Balabag Lake. Oh, heto na. Meron pala rito pa-trivia. Yung pala yun, what is mez? Ibig daw palang sabihin ay Mediterranean term for small plates ang taray. So ito yung mga pagpipilian natin. Ano itong 498? Pipili tayo ng mga kebab. Choose 3 kebabs, 2 sauce, and then 1 side. Pwedeng rice, 498. Kaya rin para siyang tama si Enzo. Ano yung tali set sa India. Ito naman yung favorite ni Enzo. Basta mga parang shawarma, kebab, bet na bet yan. Ito yung mga presyuhan. Yung shawarma wrap, 298. Yung beef, 338.
Ayan. And then, mozzarella wrap. Ito yata yung ano rito best seller. masarap na. Kasi meron siyang cheese. Mukhang masarap. So, 348. And then yung beef, 398. Tara na, ano pang gagawin? Tikman na to. Grabe na taranta sa amin si Ate Clarice. Hi kay Ate Clarice. Siya yung pinakamabait na staff na ano namin so far dito sa Boracay. Oh, kasi Saan siya, no? Smiling face siya, no? Oo, kasi yung in-order namin, tinanong namin kung paano i-pronounce. Meze. Pwede parang meze. Pwede bang masarap? O, pwede rin naman. Kasi, anyways, in-order ko kasi yung parang tali set sa Nepal at saka sa India. Ang tawag kasi na doon, meze tree. And then meron siyang isang rice. Sabi namin, only rice ba yun? Natawa si Ate Clary. Siyempre, pwede naman magtanong. Ginawa namin mang inasal. And then kay Enzo nga ay yung mozzarella. Ito na yung order natin. Sobrang nakakatakam. It's 498 pesos. Tapos akala ko, dalawang sauce lang. Kasi papipiliin ka ng dalawang sauce. Hindi, parang lahat din naman isinerve. Meron pa ditong garlic ko. Tapos ito pakiramdam ko, itong una, ito yung pork. Tapos pangalawa, chicken. And then pangatlo yung beef. And of course, meron yung rice. Ito yung kay Enzo. Gustong gusto niya to. Papunta pa lang kami dito. Ito na yung sinasabi niya. Gusto niya ito ng mozzarella na wrap. Mozzarella wrap. Beef. 398 pesos. Ano ba unahin natin? Una natin tikman yung beef. Basta ako yung beef tender. Actually, hindi ako masyadong particular sa lasa ng beef. Kasi di ba yung beef kahit naman walang timpla, medyo masarap na. Ako basta malambot. Furnace, ang lambot. No effort at all. Furnace. And then naririnig namin dito na yung foreigner. We'll be back tomorrow. It's so delicious. Lalo tayo umano yung ano namin. Ano tawag doon? Excitement namin. And then ito naman yung chicken. Sarap. Kamusta naman yung lasa niya? Same lasa ng pagkakaparigay. Same lang yung pagkakamali. Tsaka ano siya? Siyempre, nanggaling na kasi tayo ng ng India, nanggaling na rin tayo ng tawag nito, Nepal. Ano na tayo? Sa Turkey. Nakapag-Turkey na rin pala tayo. So, mas yun yung nalalasa namin. Hindi pa naman kami nakapag-Mediterranean. Masarap din. In all fairness. So, for sure, kapag hinaluan to ng sauce, masarap. Actually, yung lasa niya talaga. Ganun ha. Sorry ha. Kasi yung parang kasi natitikman namin. Parang yung Kathmandu na timpla. O yung kay Enzo naman. Sige nga, best, paano ba yung kinakain? Hindi na yan inaano, di ba? Hinahawakan. Ay, Social actually, dito. iba, Yung iba, paano? Nirarap pa din nila. Mozzarella wrap. Ito natin yung beef. As is muna siya. Tender, di ba? Yung beef, meron siyang something na iba yung pagkakamarinate niya. Pero masarap. Tapos, ang maganda sa kanya, may mga gulay siya kasama. Mga cabbage. Tapos, meron ditong pipino, tsaka kamatis. Ay, magugustuhan mo to. Ito yung mga kinakain mo na gulay. And tapos na tayo. Grabe. Ang hirap bumaba na kanina kasi pati dito sa hagdan meron ng nakapila. And then nagbibigay na rin sila ng number para sa pila. Grabe, buti na lang na tiyempo tayo. Na wala pa masyado kanina. Kasi guys, kumain kami dito ni Mel, mga 6:30. Yes. Ngayon, 7:30 na, ganyan ng karami yung tao. So, kamusta ba yung experience? Ito kasi talaga, sa totoo lang, kapag nanonood kayo ng mga reels, ang laging sinasabi, Nirecommend yung sa akin, yung mozzarella wrap. Kamusta naman siya? Actually, mozzarella wrap, medyo challenging siya kainin kasi pag nirap mo siya, siya mahuhulog-hulog. So, ang gagawin ko, akong ginawa ko guys, hindi talaga ako nahiya, nagkamay talaga ako. Tapos, Yes. ang saya kaya nung kinukuha mo yung mga pagkain, tapos isasaw-saw mo ng ganun sa sauce, ang sarap. Yung pinakalasa niya, okay na okay. Yes. Ako naman sa akin, yes, masarap naman lahat. Pero syempre, unexpected naman natin kapag ka-chicken, mas yun yung mas walang lasa. Pero okay na okay yung pork, onions, nilampakan ko. At yung And pipino. then, yung pipino talaga. Yun talaga pipino masarap kasi meron siyang talaga, yung tawag nito suka. Ang sarap nung suka, tapos pinaghalo yung red luya. Tapos guys, yung nga pala, since ako nang tinikman ko yung pagkain ni Mel, if I were to choose lang ako lang to parang
mas nagustuhan ko yung sa kanya. Yes, oh, di ba sabi ko kasi sa'yo. Tapos dumating pa sa point na gusto kong extra rice, pero tinigil kong mabuti. Kaya naku, wag na nga lang. So anyways, yeah, nakaka-happy naman na ito yung last natin. Kumbaga, we save the best for last. And again, magpapakatotoo tayo, hindi ito mura ha. To be honest, yung sa akin, kulang-kulang 500. And magkano kayong total? Kasi meron siyang Service charge na service charge 10%. 10%. So, naging 985 pesos. So, pero kung minsan lang naman kayo magta-travel, yun nga yung sinasabi sa amin before nung mga nanonood na, ay ano Go nyo na, na. i-go nyo na. Kasi kaysa babalik pa kayo or meron kayong mamiss. Miss. Oh, so yun din yung magiging advice namin. Kasi ngayon, ganun yung ginagawa namin. Kung kaya naman namin tikman or i-avail yung pagkain, i-go na namin. Siguro, isa na din doon na kahit pa paano, kumikita na tayo. Awa ng Diyos at Awa dahil sa ng suporta ninyo. Diba, na-afford na natin. Pero yun din yung may advice namin ngayon sa inyo. Yung ganito, kung pupunta rin lang naman kayo halimbawa ng Boracay, kung ang budget nyo sa pagkain 300, siguro may one day na 500 mo, 600 mo, para ma-enjoy mo talaga. So ayan, so sana po na-enjoy ninyo at nagutom namin kayo. Ilan ba yung kinain natin? 4, kasama na yung dessert, Oo. di ba? Sana guys, nasama namin kayo sa pagtikim ng mga masarap na pagkain. Yes! And go na! Punta na kayo rito sa Boracay. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Hmm.